At mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, kapapasok lang, sumabog na si Chis Escudero. Nako, binasag na katotohanan, timbog, Lazo, Lisa, Tamba, Taberna, PBBM. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. Yan ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Senator Chis Escudero hindi na nakapagpigil na magsalita at walang pagdadalawang isip na sinapol ang Marcos Administration, Kongreso, FL at ang former ABS-CBN reporter na si Anthony Taberna. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila walang pagdadalawang isip at matapang na hinimok ni Senator Francis Escudero ang administrasyon na magkaroon ng independent foreign policy sa halip na ihanay ang sarili sa Estados Unidos at i-provoke ang China sa issue ng West Philippine Sea. Sa isang panayam ng DWIC noong Sabado sa veteranong senador na si Chis Escudero, kanyang ipinunto na hindi dapat pumanig ang Pilipinas sa tunggalian ng pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ayon pa sa kanya, huwag natin masyadong palakihin o pinapalaki ang issue. Kung nasabi nila noon na sa nakaraang administrasyon nagpakatuta tayo masyado sa China, West, babalik naman tayo sa pagpapakatuta natin sa Amerikano na mas rapid pa tayo, mas gigil pa tayo kaysa mga Amerikano. Hindi dapat maging partido ang Pilipinas sa kanilang geopolitical rivalry. Binanggit din ni Senator Chis Escudero ang pagpupulong sa pagitan ng kalihim ng Estados Unidos na si Antony Blinken at ang Pangulo ng China na si Xi Jinping sa Beijing, kung saan sinabi ni Xi kay Blinken na ang dalawang bansa ay dapat na magkasosyo, hindi magkaribal, kahit na ang dalawang ito ay may Ayan mga kababayan, nakakatawa lang. Ito po nakakatawa, ha? Literally nakakatawa, no? Or pinagtatawanan tayo. Yan lang, dalawa lang naman yan, no? Ha? Pinagtatawanan tayo dito. Bakit po? Tingnan nyo sila, ha? Itong dalawang bansa na malalaking bansa, di ba? At itinuturing natin na kaibigan, no? Ang US sa ngayon, di ba? Natutulong sa atin na pagdating ng kung magkakagera man ng China at Pilipinas, di ba? Napakalaking irony, no? Mga kababayan, kung bakit nag-uusap pa sila. Kung sila nga mga ka-review natin, di ba, nag-uusap para sa kapayapaan sa ekonomiya ng kanilang bansa. Tayo pa kaya ang hindi makipag-usap, di ba? Oy, gumising kayo. No? Tayo na napakaliit na bansa, gustong makipaggera sa China. Yun po kasi yung lumalabas, di ba? Pero itong Amerika, mga ka-review natin, US, napakalaking bansa, pero anong ginagawa nila? Nagkakaroon po sila ng ano bang matatawag natin dito, pagkakaibigan, di ba? With China. Ngayon, kung double blade pala itong US, di ba? Double blade, di ba? Kaibigan ng China na kalaban ng Pilipinas, kaibigan ng Pilipinas na kalaban ng China. Ano siya? Traidor? Traidor na kaibigan? Ha? Sa bagay, nasa history ba yan ng US yung pagka-traidor?
O, sinong kawawa, mga kababayan? Tama po dito si Escudero, no? Wag naman masyadong no? Mag-focus sa pagkikipaggera. May nag-comment nga mga karibin natin sabi niya, masyadong madrama ang administrasyon ngayon, no? Masyadong madrama. Kasulungan at na interes sa rehiyon. Nakipagpulong pa din si Blinken kay Chinese Foreign Minister Wang Yi na nagsabi kay Blinken na hindi dapat panghimasukan ng US ang mga internal affairs ng Beijing. Sinabi rin ni Blinken na ang dalawang bansa ay dapat na iwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at maling kalkulasyon. Na ayon kay Chis Escudero, sila yung nagsasabing we are competitors. Wala namang sinasabing dumating ang bansa natin na competitor natin ng China, nakalaban natin ng China. Ang nagsasabing tayo ay mga katunggali, parehong China at US laban sa isa't isa. Huwag tayong pumayag na maging pain lamang tayo. Pinaalahanan din ni Senator Chis Escudero ang administrasyon ng probisyon ng konstitusyon na magkaroon ng independent foreign policy. Pagtidiin pa ni Senator Chis Escudero, hindi ito agree na magpagamit sa kung sino man. Kaya nga nakalagay sa ating saligang batas na magkakaroon tayo ng independent patakaran, panlabas na inuuna ang pinakamahusay na interes sa mga Pilipino at hindi ang interes ng ibang bansa o superpower para sa bagay na iyon. At ang naging pahayag na ito ni Senator Chis Escudero ay tila sumupalpal at isang patama kay Speaker Martin Romualdez, F. Elisa Raneta Marcos, Anthony Taberna at sa administrasyong Marcos dahil malinaw di umano ang pagpanig nila sa mga Amerikano. Kaugnay naman dito, hindi napigilan ng isang netizen na magbigay ng kanyang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanya, ang tatanga ng mga congressmen at mga talyanista na nagsasaya sa paparating na hearing nila about the so-called gentleman agreement. Talagang walang mga alam sa batas at privilege ng presidente at diplomat. Ang pwedeng gagawin lang ng mga iimbitahan dyan ay magbibigay lang ng kanilang pagkakaintindi sa mga nangyari noon at hindi magbibigay ng full information as it is only the ex-president who can do that. Hindi din sila dapat magbibigay ng info about anything na hindi nila fully alam dahil ito ay privileged information ng ex-presidente. They would need to ask PBBM yan ngayon kasi di ba pinatawag na niya ang ambassador ng China na kalaunan nagpalabas ng official statement na walang secret agreement at fully briefed si BBM since start ng term niya. Anong gagawin ng congressmen sa kanila? Contempt nila at mapapahiya na naman sila sa SC. Well, sige, try nyong gawin yan at lalo na kay PRRD nang magkasubukan na. End quote. Grabe mga Lods, isa lang sa ikinapagtataka ko. Bakit hindi lumalaban pabalik ang Pilipinas? Diba, kung winoter cannon tayo, dapat i-water cannon din natin. Kumpara sa mga naunang pambobomba ng tubig, mas matindi at nakamamatay na ang ginawa ng China kahapon ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Pero git nito, hindi susuko ang Pilipinas. So hanggang dyan na lang po tayo mga karibin natin, no? Hanggang dyan na lang sa hindi susuko. Talagang matatapang naman talagang mga Pilipino, di ba? Palakpakan po natin. Kaso nga lang mga kababayan, mga karibin natin, kung palaging ganito ng ganito ang mangyayari, tapos tayo agresibo tayong makipaggera, wala naman tayong ibubuga. Diyan pa nga lang, wala tayong ibubuga. Bakit, ito malaking tanong dito, bakit agresibo kang makipaggera? Sige nga, bakit kayo agresibong makipaggera sa China? Dahil bakit? Binabakapan tayo ng mga malalaking bansa? Malaking pagkakamali po yan, no? Dapat, unahin po natin, no? Opinion ko lang ito, baka naman seryosohin nyo ng masyado, alam ko naman, mas magagaling pa kayo sa akin. Pero ito po, dapat mas unahin po natin, no? Napalakasin yung sariling atin, di ba? Para at least kahit mangako man ang mangako yung mga malalaking bansang kaalyad ng Pilipinas. Pero malakas ang Pilipinas, di ba?
Kahit puro pangako lang yan, kasi hindi naman natin talaga alam kung talagang pupunta nga ang mga yan dito, di ba? At tutulong sa atin. Oh. Sige nga, kayo ba nakakasiguro kayo pag nag-start na yung gera dito sa West Philippine Sea? Sila agad ang pupunta dyan? Hindi, Pilipino pa rin mga kababayan. Malamang pumunta yan. Parang pulis ba? Di ba? Pumupunta na pagtapos ng insidente. Yeah? Mag-iimbestiga na lang. Nako. So yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi? Reaction, komento patungkol po sa video nito, no? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong nararamdaman patungkol po dito. Sa palagay niyo po ba, tama po si Senator Chis Escudero na kumalma muna ang Pilipinas? At huwag maging masyadong agresibo pagdating dito sa West Philippine Sea? At kung pwede, mag-usap. Kasi ang US nga at saka ang China nag-uusap mga kababayan. 'Di ba? Para maiwasan nila ang hindi pagkakaunawaan, 'di ba? Kaya nag-uusap sila. Kaso magagamit talaga yung US. Ginagamit tayo at ginagamit yung China. Isipin nyo, kung nakikipagkaibigan siya sa China, nakikipagkaibigan siya sa Pilipinas. Diba? Talong-talo tayo dito. Kasi pero kapag mananalo ang China, or pag natalo ang Pilipinas, diba? Kaibigan niya pa rin ang China. Kapag natalo naman ang China, na napaka-imposible, pero sabihin na natin na natalo nga ang China ng Pilipinas, no? Kaibigan niya pa rin ang Pilipinas. Oh. Sino ang panalo? US. US po ang palaging panalo, hindi po siya talunan pagdating dito. Wala, niloloko lang tayo ng mga ito mga kababayan. Well, anyway, yan po ang opinion ko. Ewan ko lang sa opinion nyo. Kasi parang ganyan ang lumalabas ginagamit lang tayo at ginagamit rin ang China. Diba? Yan mga kababayan, ano naman po yung komento, i-comment na lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. Maraming salamat po.